Kung nagtataka kayo kung bakit hindi kayo mapadalhan ng boyfriend ninyo ng pera mula sa Egypt at nag-iisip kayo kung nagsisinungaling ba siya o hindi, halika, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nagpadala kami ng pera kanina sa Pilipinas. Pangalawang beses na namin itong tinry. Yung una kasi, pinabalik kami dahil wala kaming dalang dollars. So, kinailangan namin magpapalit ng dollars. Ang mahirap, hindi basta-basta nakakapagpapalit ng dollars sa Egypt. At hindi ka po pwedeng magpapalit kung saan-saan. Sa money exchange lang o sa mga bangko. Otherwise, pwede kang makulong. Kung pupunta ka naman sa money exchange o bangko, hahanapan ka nila ng proof na magta-travel ka within 5 days. Kung may pera ka naman at ready ka nang magpadala, ito ang mga requirements na hahanapin sa'yo. Kailangan kapamilya mo ang padadalhan mo ng pera. Sa case namin, mother-in-law ang padadalhan ng pera. Hiningian kami ng marriage certificate na nakatranslate both Arabic and English at may attestation galing sa Egypt. Tinawag rin ako personally. Hiningi ang original passport ko at copy at ganun din ang ID ni mama. Kinuha rin ang national ID ng asawa ko at copy kung saan nakasulat ang pangalan ko as a spouse. Finally, nagbayad kami ng $15 as a fee. Kung bakit nangyayari ito, tanungin ninyo kay Mr. Google. Malalaman ninyo ang kasagutan. Sa case namin, nag-antay pa kami ng kaibigan na nanggaling sa US. At importanteng i-note na hindi basta-basta makakapagpadala kung kani-kanino, girlfriend or friends or whoever, kailangan talaga kapamilya. Ayan ang law dito at wala tayong magagawa.